Ano po ang pagkakaiba ng trespassing at pagnanakaw? Kailangan paggawa natin ng istorya. Simulan natin. Sabihin natin may isang masamang tao. Pumasok sa gate nyo. Ano po ang krimen? Trespassing po. Ito po yung madali pang tanong. Sabihin natin nakapasok na sa gate. Tapos nakapasok na din sa bahay nyo. Ano po ang krimen? Attempted theft or trespassing? Trespassing pa din po. Attorney, bakit hindi attempted theft? Nasa loob na ng bahay ko. Ito po ang sagot dyan. Ang tawag po dyan, indeterminate offense. Ano po itong principle na to? Sabi po sa batas natin, ang crime na nakomit ng tao ay dapat logically related sa mga acts na ginawa niya. Tandaan nyo po yung word, logically related. Pwede mo ring sabihin directly related. So dapat sure na sure ka. Ito talaga yung kinumit ng tao. O so pumasok siya ng bahay nyo, trespassing pa lang yan. Kasi yun po yung crime na directly related sa ginawa niya. Hindi pa po directly related yung pagnanakaw. Bakit hindi? Kasi po ang isang tao, maraming dahilan bakit pumasok siya sa bahay ng iba. Pwedeng magnakaw, pwedeng manakit, pwedeng chismis lang, pwedeng namumisit lang. Hindi tayo sure. Ang sure tayo, pumasok siya nang wala kayong consent. So trespassing pa lang. Ituloy natin ngayon ang istorya. Sabihin natin, pagpasok niya sa bahay, nakaamba na siyang kunin yung cellphone mo. Nakita mo siya at naagaw mo yung cellphone mo. Ano ngayon ang crime committed? Attempted theft na po. O bakit attempted theft na? Kasi yung ginawa niyang act, yung pag-amba niya sa cellphone mo, nakukuhanin niya, directly related na po sa pagnanakaw. Directly related na po sa theft. So hindi lang po trespassing yan, attempted theft na po.